Ang kwento ng magandang sombrero ay tungkol sa isang binatang nagtatrabaho bilang manggagawa sa tindahan ng sombrero ng isang mabait na amo. Ang amo ay pantay na nagtrato sa lahat, anuman ang kanilang katayuan. Ang lahat ng manggagawa ay nakakatanggap ng makatarungang sahod at sapat na pagkain, walang nagkukulang sa anumang bagay. Mahusay kung may sinuman ang nakakaramdam ng hindi maganda o hindi komportable, mangyaring ipaalam sa amin at magpahinga kaagad. Huwag mag-atubiling gawin ito. Ginoo, maayos ang lahat ngayon, walang naging problema. Ako ay lubos na natutuwa na mayroong masipag na mga manggagawa tulad ninyo. Ginoong amo, kung kailangan ninyo ng karagdagang produkto, mangyaring ipaalam lamang sa akin. Kami ay handang mag-overtime upang makasunod sa schedule. Ako ay lubos na natutuwa na may mga manggagawang masipag tulad ninyo. Huwag magmadali, maraming salamat sa inyong lahat dahil sa inyong pagsisikap ang ating negosyo ay lumalago araw-araw. Ngayon, hahayaan ko kayong magpatuloy sa trabaho. Pagkatapos makipag-usap sa kanila, bumalik na ang pinuno. Napaka-swerte natin na meron tayong employer na ito. Hindi siya katulad ng dati kong employer. Isang lalaki na manggagawa ng amo ay labis na natuwa. Isang araw, pumasok siya sa silid na imbakan ng mga lumang sombrero upang tingnan kung may sombrero bang maaaring magamit muli. Maraming lumang sombrero dito, baka makahanap ako ng sombrero na magagamit pa. Inusisa niya ang mga sombrero at natagpuan lamang ang isa na maaaring magamit muli. Pagkatapos, lumabas siya ng silid at kalaunan ay nakatagpo ang anak na babae ng kanyang amo. Ano ang ginagawa mo sa bodega? Naghahanap ako ng lumang sombrero para magamit muli, miss. Naintindihan ko na. Sige, magpatuloy ka. Alis na muna ako. Kahit na ang anak na babae ng amo ay mabait at masayahin. Dinala ng lalaki ang sombrero na pinili niya sa kanyang silid bago planong baguhin ito kapag may oras siya. Sa lugar na iyon, may mga magnanakaw na madalas maglibot at magnakaw, lalo na sa mga may maraming ari-arian. Tapos na po, boss. Natapos ko na ang pagsisiyasat. Oo, boss, mukhang mayaman siya at maraming mapagkukunan dahil ang negosyo niya ay mabilis na lumalago at napakamatagumpay. Ang grupo ng mga magnanakaw ay maingat na nagmamasid sa amo at sa wakas ay dinukot ang kanyang anak na babae para sa ransom. Iniwan nila ang isang sulat. Kung nais mong makabalik ang iyong anak na babae, kailangan mong dalhin ang ginto, kayamanan at lahat ng mahahalagang bagay mo sa amin sa loob ng 3 araw. Ipapadala namin ang lugar ng pagkikita sa ibang pagkakataon. Huwag mag-isip na gumamit ng anumang panlilinlang o daya kung hindi ang iyong anak na babae ay mamamatay. Ang amo ay labis na nalungkot pagkatapos basahin ang sulat. Siya ay labis na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng... Ginoong amo, ano pong nangyari? Bakit po kayo mukhang nag-aalala ng ganito? Hay, ang anak kong babae ay dinukot. Ano po? Pagdukot? Ano ang kailangan nila? Gusto nila ang lahat ng ari-arian ko pero hindi iyon ang pinaka-inaalala ko. Ang pinaka-inaalala ko ay ang kaligtasan ng anak kong babae. Kahit na kailangan kong ibigay ang lahat ng meron ako sa kanila, maging ari-arian, kayamanan, o kahit ang huling sentimo na naipon ko. Huwag mag-alala, Ginoong amo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maibalik ng ligtas ang inyong anak na babae. At ano ang plano mong gawin? Sasabihin ko sa inyo kapag nakaisip na ako ng magandang plano. Dinala ng mga magnanakaw ang anak na babae sa isang bahay sa loob ng kagubatan na walang nakakaalam. Pakawalan mo ako. Bakit namin kailangang palayain ka pagkatapos naming maghirap na hulihin ka? Ano ang kailangan ninyo mula sa akin? Sandali na lang at malalaman mo rin ang katotohanan. Maghintay ka lang. Wala ba kayong marangal na trabaho? Kinidnap ninyo ako para kikilan ng pera ang tatay ko. Ang ibang tao ay nagtatrabaho ng mabuti para gumawa ng mabuti. Bakit pinili ninyong gumawa ng masama?
Huwag mo akong pangaralan, dalagita. Ang paggawa ng mabuti ay hindi magbibigay sa iyo ng pagkain. Kailangan mo lang tiisin ng tahimik. Pagsisisihan ninyo ang ginawa ninyo. Ipinapangako ko. Huwag kang magmayabang. Malapit mo nang malaman kung ano ang mangyayari. Ang pinuno ng mga magnanakaw ay nagtakda ng 3 araw at nagpadala ng mapa sa amo upang dalhin ang kayamanan sa kanya. Samantala, ang manggagawa ay nag-isip buong araw at gabi upang makahanap ng paraan para matulungan ang anak na babae ng amo. Hay, ano ang gagawin ko para matulungan siya? Uubos na ang oras. Hindi na ako makapaghintay pa. Pagkatapos, ang lumang sombrero na kinuha niya mula sa bodega ay nagliwanag. Oh, bakit kaya nagliliwanag ang sombrerong ito? O baka may kakaibang nakatago dito? At pagkatapos ay may isang diwata na lumitaw mula sa sombrerong iyon. Diyos ko, hindi ba ako nananaginip? May espiritu talagang lumabas mula sa sombrero. Kamusta binata? Ako ang espiritu na tagapangalaga ng sombrerong ito. Mayroon bang anumang maitutulong ko sa iyo? Maaari po bang humingi ng tulong? Maaari kitang tulungan. Walang anuman po. Ang anak na babae ng amo ko ay ginawang bihag. Maaari mo ba siyang tulungan? Ang pagtulong sa iyo, kailangan ko ng pakikipagtulungan mula sa iyo. Handa ka na ba? Dahil hindi ko magagawa ang lahat para sa iyo. At one tuwit kung zeresber mulungan siya. Shows ang sombrerong to para tulungan siya. Ang sombrerong to ay may kapangyarihang gawing di nakikita ka. Walang sino man ang makakakita sa iyo. Ang natitira ay nakasalalay sa iyo upang tulungan siya. Matapos makuha ang mahiwagang sombrero mula sa diwata, pumunta ang binata upang ipaalam sa kanyang amo. Ginoo, may nais po akong ipaalam sa inyo. Ano ang nangyari? Sabihin mo na. Ito ay tungkol sa pagtulong sa anak na babae ninyo mula sa mga magnanakaw. At mayroon ka bang paraan para matulungan siya? Mayroon niya ako mahiwagang sombrero na makapagpapawala sa akin upang matulungan kita. Kung ganoon, ipaliwanag mo ang lahat ng detalye. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang plano ng pagsagip sa kanyang amo. Sa araw ng itinakda, ipinadala ng mga magnanakaw ang mapa para kunin ang kayamanan. Inihanda ng amo ang ginto at pera sa loob ng baul. Nagbihis ang binata at nagtago sa loob ng baul, suot ang mahiwagang sombrero na nagpapawala sa kanya. Walang nakakaalam na siya ay nasa loob. Inilagay ko na ang ginto at pilak sa loob ng baul na ito. Nasaan na ang anak kong babae ngayon? Ang anak na babae mo ay palalayain pagkatapos naming makuha ang kayamanan ng walang anumang problema. Maaari kang umuwi at magpahinga habang naghihintay. Umaasa ako na hindi ninyo sisirain ang inyong pangako. Umuwi ang amo upang hintayin ang pagbabalik ng kanyang anak na babae. Ginoo, mukhang masyadong delikado ito. Paano kung hindi nila palayain ang anak na babae ninyo pagkatapos makuha ang kayamanan? Alam namin iyon kaya umaasa kami nang husto na ang lalaking nakatago sa baul ay lalabas at mailigtas siya sa oras. Pagkatapos noon, ang lahat ay nangyari ayon sa plano ng lalaking nakasuot ng sombrerong naglalaho. Hindi dinala ng mga magnanakaw ang anak na babae ng amo. Kailan ibabalik ng pinuno ang babae sa amo? Tanga ka ba talaga? Gagawin namin siyang asawa ko kahit gusto niya o hindi at wala kang magagawa, haha. Ang binatang lalaki na may suot na mahiwagang sombrero ay lumabas mula sa baul upang tulungan ang anak na babae ng amo. Binibini, nandito na ako para tulungan kayo. Oh, sino yon? Naririnig ko lang ang boses. Ako ito, suot ko ang mahiwagang sombrero. Oh, ang mahiwagang sombrerong ito ay talagang kamangha-mangha. Ayun siya, chams siya, klay kamakya kumarawas. Nalit ako upang tulungan ka. Sundin mo lamang ang aking mga tagubilin. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kailangan mong kumbinsihin ang mga magnanakaw na uminom ng alak. Nilagyan ko na ito ng napakalakas na pampatulog. Oh, mag-ingat, paparating na ang mga magnanakaw. Kailan ninyo ako pakakawalan? Oh, kapag nagsalita ka ng ganito katamis, ito ay napaka-cute at pinupuno ang puso ko ng kaligayahan tuwing naririnig ko. Haha, totoo ba? Hindi ka lang guwapo, kundi mabait ka rin. Hahaha, matagal. Ang mga salita ng amo mo ay mukhang kahina-hinala at parang hindi masyadong makatwiran. Huwag masyadong mag-isip. Ngayong gabi,
Mag-inuman tayo para magdiwang. Ayon sa plano, uminom ang mga magnanakaw ng alak na may halong pampatulog at nawalan ng malay. Ito ang bunga ng masamang gawain ninyo. Panahon na para harapin ninyo ang kaparusahan sa inyong ginawa. Tinawag ng lalaki ang mga sundalo para hulihin ang mga magnanakaw upang ang gobyerno ay makapagsampa ng kaso. Pagkatapos, dinala niya ang anak na babae at ang mga kayamanan ng amo pa uwi. Ang amo ay labis na natuwa. San Tanan Sans, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pagligtas sa buhay ng aking anak na babae. Narinig ko mula sa iba na mahal mo siya. Sabihin mo sa akin kung totoo ito. Oo, mahal ko siya. At mahal ka ba ng anak kong babae? Oo, Ama. Mahal ko rin siya. Napakagaling. Magdaraos kami ng malaking kasal para sa inyo. Maraming salamat po, Ginoo. Salamat po, Ama. Ang dalawa ay nagpakasal ng masaya at ang lalaking iyon ay patuloy na tumulong sa trabaho ng kanyang amo na nagdulot ng patuloy na pag-unlad ng kanyang tindahan ng sombrero. Wakas,